Ang pag-ulbo sa COVID-19 na pandemya, dunay dakong trabaho na gihatag sa health sector sa syudad sa Mati, apan kasamtangan kontrolado ang pagkaylap niini tungod nahimo dayon sa City of Mati LGU, pinaagi ni Mayor Michelle Rabat ang mga butang na dapat himuon batok sa sakit. Karong Disyembre 29, miabot sa 147 ang katibuk-ang kaso sa COVID-19 na pandemya sa syudad, gikan atong Marso ug 8 niini aktibo ug 4 na namatay sa sakit. Matud kang Mati City Health Officer o Mati Incident Management Team Commander Dr. Benhur Katbagan Jr., tungod sa pagsunod sa health protocols sa matag usa, na kaya na mapugnan ang sakit o wala kitay community transmission hantod sa pagkakaroon. Aron mahatagan og healthcare support ng mga Matinyan nga apektado sa sakit, sama sa Person Under Monitoring o PUM, Person Under Investigation o PUI, ug labi na mga napositibo sa sakit, duna usa ka temporary treatment monitoring facility nga mapuyan ang mga apektado nga mao ang Milagrosa Alternate Care Site. Sumala usab kay Dr. Katbagan, duna pa ilan balatian ang mga tawo sa syudad gawas sa COVID, apan wala kini sila gipasagtan sa City of Mati LGU. Aron mahatagan og healthcare kini mga taong naisakit o reklamo sa panglawas karon sa panahon sa pandemya, adunay telemedicine and telepsychiatry na mga programa ang ginahatag sa syudad, pinaagi sa modernong teknolohiya sama sa Facebook Messenger o video conferencing. Ang telemedicine mao ang usa ka practice sa pagatiman sa mga pasyente sa layo kung ang doktor o pasyente wala nag-uban sa usa ka lugar. Samtang ang telepsychiatry nagahatag og psychiatric services para sa mga tawo nga naisakit sa huna-huna. Dungog pa niana, paghuman mahatagan og serbisyo ang mga naisakit, padalan sila og tambal gikan sa City Health Office. Para sa uban pang proyekto o programa sa panglawas sa CHO, dunay gitawag na Executive Legislative Agenda sa syudad aron dali mahatagan ang panginahanglan sa mga katawan sa Mati, pinaagi sa pagtinabangay sa ehekutibo o lehislatibo. Una ang programa sa libreng tambal mao ang LGU-initiated Medical Assistance Program na makita sa Malasakit Center sa Provincial Hospital ug lingap sa City Hall. Trabaho sa lingap muhatag og financial assistance kabahin sa mga reseta o prescription na tambal para makatabang sa mga katawhan mamenusan ang gasto. Katong mga uban na napaoperahan na kinahanglan og stainless, ingon nila kanang implants, siguro niabot na sa mga napulo o pito hangtod napulo ang atuang natabangan na nangabali na naoperahan na diha sa ospital. Na natabangan nato no sa lingap. Kani pong diri sa atuang lingap diri sa siyudad, sa City Hall, sobra mga 2,000, 3,000 na po na tao ang natabangan anak kabahin sa ilahang panginahanglan sa pagpalit og tambal. Usa-usab sa mga programa sa CHO ang libre nga ambulansya gikan Mati padulong Davao ug Tagum. Dunay duha ka bagong ambulansya para sa mga katawan sa Kabuaya, Langka ug Luban. Natay duha ka ambulansya na bago ana. Pakapinan pag yun mga ambulansya nagipang detail sa mga barangay-barangay. Dili man tanan, pero cluster-cluster na barangay. Makita ninyo na nagdagan na yun na klaro, isa katong ambulansya na naa dito sa Kabuaya, Langka, Luban, na mo'y pinakaalaot nato ng mga igsuon na perting layua. So nana sila brand new na ambulansya. Alang sa mga malnourished na bata, doon usab programa sa nutrisyon. Pinaagi ka Mayor Michelle Rabat o Department of Social Welfare and Development, diin hatagan ang mga pamilya nga naay anak na malnourished o food assistance. Dungag ni Dr. Katbagan ang mga programa sa ELA misunod sa pag-implement sa Universal Healthcare Law ni President Rodrigo Duterte. Gawas sa mga programa, dunay mga bago nga espesyalista sa CHO. Si Dr. Florence Flores, espesyalista sa mga buntis o bigayni, si Dr. Merlin Fernandez, espesyalista sa mga bata o pediatrician, si Dr. Joe M. Michael Sibumpan, espesyalista sa mga tigulangan o family medicine, Dr. Reagan Joseph Villanueva, espesyalista sa naisakit sa huna-huna o psychiatrist. Panato ang ato ang mga espesyalista ng mga igsuon na gusto na buot mo tabang sa inyo ha. So karon ang atong opisina, City Health Office, dili na lang ako ang doktor kundi nadugangan na nato. Pero espesyalista pa gyud, no? So ang mga panginahanglan ninyo sa panglawas, hinay-hinayon na nato na matubag karon sa leadership sa ato ang mayor o sa mga opisyalis sa siyudad sa Mati.
Para sa programa Batok sa COVID-19 sunod tuig, naaprubahan ni Mayor Michelle Rabat kaniadtong Oktubre ang Pandemic Preparedness and Response Fund. Kini nahimo tungod sa pagninabangay sa mga ahensya sama sa City Health Office, City Disaster Risk Reduction Management Office ug City Social Welfare and Development Office. Mukabat sa 90 milyones ang budget sa maong programa tungod na sayod sa SCHO na ang bakuna dili pa sigurado na makaabot kini dayon dinhi sa syudad. Kay dili na gid nato gusto siguro na makalitan na pud tag-abot aning inganing pandemya nyo di ta ka preparar. No, kay kung ingana pirmi nga mahitabo na wala ta nagpreparar, magunsa na lang ta. Dako kay gasto, pasigdaghan pag mga matay. So kinahanglan nako na ingana magpreparar na gid ta. So nana tay mga palisiya kanang bakuna di pa ta sigurado makaabot pa na diri dayon, no? Mudagan pa ng isa ka tuig na kita tanan katong angay bakunahan, mabakunahan. Pero dili ta pwede maghulat sa bakuna, nya magpasagda na lang nato ang ato ang depensa sa pandemya. So kinahanglan kita tanan. Nahulog sa 120 milyones pesos ang budget na gipundo sa Mati City Health System, apan ingon ni Dr. Katbagan ang sobra sa katunga niini iuli sa mga katawhan pinaagi sa mga serbisyo. Hinaot ni Dr. Katbagan na padayon gihapon kitang tanan sa pakipag-cooperar ug tinabangay sa pakipagbisog sa COVID-19 na pandemya. Mas maayo gid siguro kung ang Mati walay mawala na kinabuhi tungod sa pandemya ug mapadayon nato atong panginabuhi, no? So saving lives and livelihood. So kana lang may tabo lang na kung ang tao muuban gyud sa panglantaw sa ato ang mga leaders o ang panginahanglan sa tao matubag sa mga programa sa ato ang syudad ug sa ato ang mga opisyalis. Hello. Oh, bago lang ko kauli. Nalingaw jud ko sa tong laag bay. Amping pod mo ha. Sige. Merry Christmas. Disminoso imong paglaag na ka. Kapansin ba ako sige kaglaag? Daghan nagpositive karon. Pasko na ba ya lisod magkasakit? Sige pa. Pa, mangaon na daw ta. Tara nak, mga na ta. Kadaya lang pa, na nagtawag, una lang sa mo. Hello? Uy, yung tawag lagi ka. Ford, gitawagan mo gud ko sa health authority. Basin tawagan pud ka ba? Ha? Nga naman. Si Queenie manggod nag-positive sa COVID-19. Tapos kauban ba nato siya last week sa laag. Pero himsog man kayo to siya. Wala man po dinoon ko'y ginabati nga sintomas karon. Pero kung na mo tawag, tuman lang ha. Bagong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Ang nadagdag sa mga nasawa para sa 1,007 or total deaths. has been naman ang nadagdag in sa that mga table. Paguramin na man sa mong swab test nak. Sorry pa. Dapat wala na lang jud ko naglaag. Nadamay pa hinuon mo. Excuse me sir, oras na para mag-inom ka sa imong tambal. Sige na nak. Muna lang karon kay imuhang pagpaayo ha. Ingat lang jud sa quarantine facility. Sige pa. Kamu po diya, amping mo ha. Salamat pa. Sama sa balik-balik nga pahinumdum sa mga health authorities, kung pwede mo iwas gyud kita sa mga pagtapok-tapok. Karong holiday season, mas luwas nga sa balay na lang magselebrar kauban ng pamilya. Kanunay gihapon mag-obserba sa physical distancing, paghugas sa mga kamot o pag-disinfect sa palibot, labi na sa sulod sa balay. Mas malipayon ang Pasko kung layo kita sa sakit.
Tungod sa COVID-19 na pandemya, daghan ang mga Matinyans na naapektuhan sa lockdown na gipatuman sa gobyerno, hinungdan na naglisod ang mga residente sa Mati na magpadayon sa ilahang negosyo. Gawas pa ni ani, naglisod usab ang mga mananagat ug mag-uuma na magpadayon sa ilahang panginabuhian, hinungdan na maglisod sila og hatag sa ilahang pamilya og pagkaon. Apan dili babag ang pandemya sa plano sa mga ahensya sa gobyerno ngadto sa katawhan sa Mati. Pamatuod ni ini ang padayong serbisyo sa Mati City Agriculture's Office kabahin sa agrikultura ug aquakultura labi na sa mga programa o proyektong dunay kalabutan sa food security na usa ka dakong tabang para sa atoang kaigsuunang mananagat ug mag-uuma. Usa na niini ang pag-stablisar sa farmers market sa Tagawisan, Barangay Badas na gipundohan og 5 milyones ka pesos. Ang farmers market o mas nailhang lapagan, usa ka dakong tabang labi na sa mga mag-uuma na nagabaligya sa ilahang gipang-ani ng mga pananom. Mas barato usab ang mga baligyang gulay sa lapagan. 4.1 million pesos usab ang pondong gigamit para sa konstruksyon sa One Town One Product Building, organic trading post ug administrative building sa City Agri sulod gihapon sa farmers market sa sitio Tagawisan. Samtang 2 milyones ang pondo para sa konstruksyon sa Agriculture Research and Development Multipurpose Projects. Gawas pa niini, nagahinusab ang City Agri og 12 milyones ka pesos aron nga makahatag og suporta sa mga mag-uuma ug mananagat. The local government nag-allocate og 12 million pesos nga gipang hatag suporta nato sa atong mga farmers in terms of agricultural inputs, in terms of our fisheries. Ang gipundohan sa 12 milyones mo ang pagpanghatag og semilya sa mga gulay, fertilizers ug mga pang-uma na ekipo ngadto sa mga mag-uuma. Sa wala pa nagsugod ang pandemya, 5% lang sa mga produktong ginabaligya sa merkado ang nagikan mismo sa Mati. Human makadawat ang mga mag-uuma ug mga semilya sa gulay na pwedeng itanom, misaka sa 45% ang mga produktong gulay na ginabaligya karon sa lapagan na nagikan na sa syudad sa Mati. Nakita usab sa City Agri na ang Barangay DSL, Tagpinonga, Tagibo, Don Enrique Lopez, Sanghay ug Kulian pwedeng ikonsiderang food corridor pag-abot sa supply sa gulay. Nga kung ma-develop na nato, masuportaran na nato, which is nagkuhan po ang atong Department of Agriculture na nagpaluyog din sila ni ani in terms of the establishment of the farm to market road, and also sa kini agri-water supply, makaingon gud ni o kami sa among opisina sa City Agriculture kung matutukan gud ni siya kung nakita naman gud ni tagan gud ni og priority sa atong local government under the leadership of Mayor Michelle, maka-stand na ta with our own resources. Dugang panisambas na kung kini na mga barangay matutukan og tarong, dunay probabilidad na 100% na sa vegetable supply magikan gud mismo sa Mati ug kini usab ang itampo ngadto sa Matinyans na mamalitay. Apil sa 12 milyones na pondo ang pagpanghatag sa kaho ug tuna ug processing equipment para sa bottled tuna production. Doon na 2,782 ka botilya sa processed tuna ang nabaligya sa ABE ug may Food Products Fish Processing Association na makita sa Barangay Dahican. Nagapadayon gihapon ang produksyon sa bottled tuna samtang nagamonitor ang cow. Ginasugda na usab sa cow ang ilahang swine artificial breeding center sa Barangay Don Salvador aron nga madungagan ang porsyento sa supply sa baboy dinhi sa syudad sa Mati. Sa dato sa cow, anaa lamang sa 20% ang baboy na baligya sa merkado na nagikan sa Mati. Tumong usab niini na proyekto na mahatagan og panginabuhian ang mga backyard hog raisers sa syudad. Our swine 20% pamati lang. 80% is outside. Kita na, mo disperse na, kita na ang mo raise din sa siyudad sa Mati. Parang makuha na to ang shortage, no, ang deficit sa atong hog. On process na usab ang chicken dressing plant na gipundohan og 45 million pesos. Ang pondo giloan mismo ni Mayor Rabat isip alibyo sa broiler supply. 100% na broiler na baligya sa merkado nagikan sa labas maong dakong tabang ang chicken dressing plant aron matubag ang kakulangan sa broiler supply sa syudad. Then naanatay mga na-validate mga around 20 growers
nga ana po tayo mga investors to invest because of the support of our local government. Samtang approved na ang long-term na proyektong fishport sa Purok, Calagundian, Madang, Barangay Central. Gipundohan kini og 150 million sa Philippine Fisheries Development Authority kon PFDA. Ang chicken dressing plant ug fishport gikonsiderang duha ka dagkong proyekto sa Mati City LGU na makahatag og trabaho sa mga Matinyans sa konstruksyon pa lang sa mga building karong tuig 2021. Naasiguro ta sa mga 200 to 300 nga mga laborer nga magagikan sa Mati. Kung sa fishport, mas the more. Mas daghan nga mga Matinyans nga maka-benefits ani in terms of employment. Matud pa ni Sambas, na bisan pa man dunay negatibong epekto ang pag-abot sa COVID-19 sa syudad sa Mati, naghatag usab kini og oportunidad na mas makita pa nato kung unsa ka importante ang atoang kadagatan, kapatagan ug kabukiran kabahin sa natural resources na makuha nato niini. Samtang nagpahinumdum usab si Samba sa mga Matinyans na apingan nato ang kinaiyahan na nagahatag sa ubang Matinyans og panginabuhian. Ako lang hangyo sa atong mga katawhan din sa syudad sa Mati, magtinabangay ta. Well, always be united, no, nga atong i-preserve ang atong resources, dili lang sa kadagatan, kung dili sa atong kapatagan o sa atong kabukiran, nga atong i-preserve ang atong environment, aron ma-preserve po ang atong resources o makakuha kita o ang atong kadagatan o ang kapatagan o ang kabukiran muhatag po o maayong produkto alang sa atong syudad sa Mati. Sa mga turista, businessmen, transient workers, mga residente sa Mati na nagtrabaho sa laing lugar ug dunay paryente dinhi na gusto mo bisita ug mo selebrar sa Pasko dinhi sa Dakbayan, kinahanglan lamang magpresenta sa mga mosunod na rekisito. Health o medical certificate gikan sa lugar na gigikanan, kumpletong health declaration, kinahanglan nga moagi sa health screening ug striktong magobserba sa City Ordinance No. 427 Series of 2020 o mas nailhang City of Mati disiplina panahon sa Pandemya Ordinance. Maximum sa 5 ka adlaw lamang na magpuyo sa balay nagipuy-an dinhi sa syudad aron nga dili i-quarantine. Kinahanglan kontrolado ang paglihok sa puy-anan ug bawal makighalubilo sa mga kapamilya nga gi-quarantine. Likayan ang mga pampublikong lugar sama sa palengke, malls, ug siguraduhong humana og quarantine. Kung dunay importanteng kinahanglanon sa mga restricted areas, pwedeng magpatabang sa mga lokal na residente. Hinumduman na striktong nagasunod ang syudad sa Mati sa no booking, no entry policy para sa mga turista o businessmen. Kung magpabilin dinhi sa syudad og sobra sa 5 ka adlaw, kinahanglan na magpresenta sa RT-PCR o Rapid Antigen Test na negatibo ang resulta. Pwede lamang magpabilin ang mga transient workers sa hotels o sa lugar na gihatag sa ilahang kumpanya o employer. Kinahanglan usab na magpresenta og work order sa checkpoint. Para sa mga residente sa Mati na kanunay nagabiyahe sa ubang lugar tungod sa medical, business o opisyal na rason, hinumdumini na mga rekisito. Magpresenta og ID og travel manifest form sa border checkpoint. Pwede usab pangayoon ng travel authority form. Kung mula pa sa 3 ka adlaw ang pagbiyahe sa labas sa Mati, kinahanglan mag-home quarantine sulod sa 14 ka adlaw sa pagbalik dinhi sa syudad. Kinahanglang kumpleto ang case investigation form ug ang kasabutan ug kinahanglanon i-quarantine sulod sa 14 ka adlaw. Ang contact tracing team ug ang BHERTS ang maghatag sa form ug magmonitor. Duna na kitay bagong oras sa curfew. Magsugod kini og alas 10 sa gabi hangtod alas 3 sa buntag. Bawal ang pagbaligya og pagpalit og mga ilimnong makahubog sulod sa curfew hour. Labaw usab na ginabawal ang pag-inom sa mga pampublikong lugar sa tanang panahon. Ginaabisuhan gihapon ang tanang moapil sa Misa de Gallo na striktong mutuman sa minimum health standard sama sa pagsulob og face shield, face mask ug pagdistansya og usa hangtod 2 ka metros sa ubang tao. Istrikto gihapong mosunod sa minimum health standard. Kung ikaw nagapakita og flu-like na mga sintomas, kinahanglan nga i-isolate
ug i-report kini dayon sa pinakaduol na barangay health stations, City Health Office o Emergency Operations Center sa CDRRMO aron masusi kini dayon. Ang tanang ambulansya na moagi sa syudad sa Mati dili na magpresenta og mga dokumento apan kinahanglan mohunong kadali para sa border checkpoint aron masusi kung duna ba kini pasyente na sakay ug uban pang detalyeng kinahanglanon. Kung gigamit ang ambulansya sa ubang katuyuan, dapat magpakita ang nagsakay og mga kinahanglanong dokumento na naingon sa Section 1. Ang QR code mamahimong magamit lamang kung naimplementa na sa tibuok probinsya. Hinumdumi Matinians, mas luwas gihapon ang dili mugawas ug mas malipayon ang pagselebrar sa Pasko ug Bagong Tuig kauban ng pamilya. Ang syudad sa Mati, LGU, pinaagi sa City Engineering Office, dagang gibuhat nga proyekto bisan pa nakasinati ta og nakigbatok sa COVID-19 nga pandemya. Pero bisan pa sa presensya sa COVID-19 nga pandemya, ang syudad sa Mati, LGU, pinaagi ni Mayor Michelle N. Rabat, nagpadayon gihapon sa iyang misyon ngadto sa mga katawhan sa syudad nga mahatagan og mga oportunidad ug mga trabaho pinaagi sa mga proyektong pang-imprastruktura nga gipatukod. Sumatotal, 100 million pesos ang mga imprastruktura nga proyekto sugod pa atong Marso 2020. Kini na mga proyekto naa nay implementar ug nausab mga ginapadayon pa og pagtukod. Ug wala apil niini ang mga proyekto sa health ug food security. 54 million pesos niini ang mga proyekto nga nahuman na. Usa niini ang Buso Hot Spring nga makita sa Barangay Buso ning atong syudad sa Mati. Ang hot spring nagkantidad kini og 15 milyones ug ang kontraktor mao ang SBB and Supply Corporation. Panipod sa Buso Hot Spring, ang tanaw niya na phase 1 ang na-implementa ni worth 15 million ni. So nakuman pod ni. So kita niyo ani murag na improve ang hot spring dito na pwede na maligo ang mga bata dito. Pero dugang pa ni Engineer Balanig na human na kini apan dili pa abli ang hot spring kay wala pa nahuman ang dalan padulong sa maong lugar. Pero ang makita sa sulod sa spring kay human na sama sa hot pool. Ginahulat na lang nila ang phase 2 para makumpleto ug maadtuan na sa mga tao ang Buso Hot Spring. makita nato kaning mga drainage canal nato sa city. Dagat po na buhat nato ana. So pareha kaning sa Don Luis Village, nakita ninyo na daghay mga na-implement na drainage system diha. Ang mga proyekto sa syudad wala lang nag-focus sa mga dagkong proyekto kundili ginahatagan usab og pagtagad ang mga proyekto nga makadugang ug kaayuhan sa mga residente ning syudad. Mga proyektong sama sa construction of drainage system, repair and construction of line canal sa may Orchid Don Luis, repair and construction of line canal sa may Kamya Don Luis, rehabilitation of drainage system Don Luis Main Road, construction of line canal Upper Salazar, construction of drainage system sa Simeg, construction of drainage system at Martinez Dahican, construction of drainage system at Purok Nasa, installation of comfort room, improvement of City of Mati Obelisk o Pylon, completion of Poblacion Daycare Center, installation of partition glass windows, establishment of police substation, repair and rehab of building phase 1 sa public market, declogging of Doña Rosa 2, improvement of Mati Public Market, rehabilitation of water system sa may barangay signs, reconstruction of Agricultural Research Development Multipurpose Center, construction of Welcome Arc Tarragona Tagabakid and Tarragona Boundary. Aduna usab mga proyekto sa syudad nga nagapadayon pa ang construction. Usa-usab sa mga nagpadayong proyektong infrastruktura mao ang improvement sa FGR Park and Baywalk. Ang FGR Park improvement nagkantidad og 35 million. Ang kontraktor kay ang Escalante Construction Incorporated, Southern Bell Builders and Supplies Corporation. Sumala kay Engineer Balaneg, naana sa 40% ang pagpanindot sa Baywalk. Kini ginatawag na design and build procurement for improvement of FGR Park and Baywalk kay ang kontraktor ang nagdisenyo ug sila pod ang mag-implementar. Gibana-bana kini nga mahuman sa Setyembre karong tuiga. Nabutangan na og mga drainage system, lighting system ug mga koral
ang maong parke. Aduna usab gibutang nga jogging lane para sa mga katawhan nga gustong mag-jogging matag adlaw. Mas mamahimong malipayon ang matag pamilya kay daghan nay mabuhat ug makita sa sulod sa maong parke. Dako na projects na to karon kaning sa closure sa dam site. Kay kanang isa na sige nila i-question na sa karon kay bawal naman ang mga open dam site man god. So i-close na to na. So ongoing na pud ang closure ana ug na pud coming na projects gyapon para sa sanitary landfill. Dugang panibalanig ang maong closure kay nagkantidad sa 5 million pesos ug naousab paabutay nga proyekto para sa sanitary landfill nga nagkantidad og 20 million pesos. Pagkasarado sa dump site, mobalhin na kini diin buhaton ang sanitary landfill. Ang Land Development Pontaville sa Tagawisan usapod sa mga moabutay nga proyekto sa atong syudad. Ginasigurado sa panggamhanan nga kini nga mga proyekto makatabang ug makahatag og dugang oportunidad sa mga residente diri sa atong syudad. Ang administrasyon ni Mayor Michelle Rabat walay lain tumong kundili ang kalambuan sa matag katawhan sa Mati. Maong loyo sa presensya sa pandemya sa COVID-19, nagpadayon ang mga proyektong infrastruktura dinhi sa Dakbayan. Tungod kay sa panahon nga makalingkawas na kita sa pandemya, mamahimo na natong matagamtaman ang daghang proyekto sa gobyerno nga nahuman taliwala sa hulga sa pandemya. Para sa mga Matinyans na adunay gagmayng negosyo na maapektuhan sa COVID-19 na pandemya, pwede na kamong mag-loan pinaagi sa Mati Economic Recovery Program o mas nailhang tabang aron tubagon ang krisis sa mga negosyanteng responsable o tatak MNR Program. Kinahanglan lamang nga sulod ka sa mga musunod nga rekisitos. Una, kinahanglan nga residente sa Mati ang tag-iya sa negosyo. Legal nga gipanag-iyahan ang negosyo. Isa lang ang nanag-iya sa negosyo. Ug usa ka tuig na ang operasyon sa negosyo bulan sa Marso ning tuiga. Ikaduha, i-download ang application form, loan requirement slip ug detalyadong business plan na makita sa City of Mati LGU Facebook page ug pun-an kini og kompletong mga impormasyon. Kinahanglan usab iandam o iprepara ang mga mosunod nga mga papeles. Duha ka buok nga 2x2 ID picture, duha ka kopya sa valid ID, marriage contract kung kinahanglan, photocopy sa audited statement o income tax return sa negosyo o sa tag-iya sa miaging usa hangtod 3 ka tuig, business permit, DTI business name registration, post-dated check sa mga 50,000 pesos na aprobadong loan, permadong promissory note o guban pang rekisitos na posibleng pangayoon. Ikatulo, siguruhong kompleto na ang tanang rekisitos ug isumitar kini sa Mati City Trade Industry Investment Development and Promotion Office sa 2nd floor City Hall Building. O pwede usab kamong mutawag sa numerong 0965253844 sa Globe OTM o 0963974629 para sa Smart ug TNT ug pangita lang si Miss Errol R. Aquino o Engineer Rosendo Bilinsag. 10,000 ang pinakagamay na pwedeng huramon, samtang 1,200,000 ang pinakadakong pwedeng huramon. Ginabawalan na manghuram ang mga taong dunay negosyo na gaming o guban pang mga illegal na mga negosyo. Sa mga maka-avail og stimulus package, hatagan kamo og 6 ka bulan nga grace period. Sa ikapito ka bulan na magsugod og bayad ug bayaran kini sulod sa 3 ka tuig. Unsa pa man ang ginahulat, Matinyans? Kung kwalipikado ka, apply na! Madayaw sa malinis at masaganang karagatan ng Mati, Mati's best-kept secret is out, its beautiful bay, Arpojada Bay, which I fondly call the jewel of Mati.
Its backdrop is our Mount Hamiguitan, which is a World Heritage of UNESCO, which has been recently declared as one of the most beautiful bays in the world. So Mati not only is a tourist destination, but I believe because of its clean waters, has been abundant for our fisher folks. Malinis po ang aming karagatan. That's why it has a lot of potentials as far as the fishing business or fishing industry is concerned. Masaya po ang mga taga-Mati. We follow our rules, we follow the guidelines as the government has dictated to us, and so far it's benefited our people. We have clean waters, we have our off-season fishing, we do not allow illegal fishing or the compressor fishing in Mati. We drive them away. So for me, the potential is here. Our fish port will soon be operational by next year. We will start on this. We are introducing more livelihood for our fisher folks so as not to tempt them in the illegal fishing business. We have declared our marine protected areas, one of which is Tampafas. This was done a long time ago, 2010 if I'm not mistaken. We recruited all the illegal fisher folks, yung mga nagko-compressor fishing, and we trained them and became reef rangers. So they become tour guides for our tourists kaya we see the potential of the bay itself. And we have our mariculture park, if I may talk about that. The mariculture park is also to encourage and provide a way out or an alternative for our fisher folks. Malinis na karagatan, we try our best to sustain this. We hired our coastal cleaners. Every day they just clean, so we avoid. We cannot help, but there is really garbage. People tend to throw single-use plastics in the sea. So what we do is early morning and late in the afternoon, we do our cleanup in the coastal. The city government hired these coastal cleaners from Barangay Dahican to Barangay Bobon, Barangay Tamisan, so as to minimize the garbage out there in our waters. We also have our Bantay Dagat, which the city government has provided an allowance, honorarium monthly, so that they can help us protect the cleanliness and safety of our waters. The last time we had this ordinance, 1997, and that was the time of Mayor Benito, and the author was Councilor Arturo Garcia pa. When we did the review, there should be a lot of mga updating na. So what we did, we sat down with the fishery board, with the SIFARMC, and we checked about the current problems now na nafe-face natin sa ating base, no? So then we crafted all those mga bawal at yung mga bagong rules and regulations, and then we studied other cities' ordinances, now what we can incorporate to make it better, no? And that's why we crafted that, because our challenge is how to preserve and protect our karagatan and also our environment, no? When we came up with that, they were skeptic because ang mga previous administration parang this just only a paper with an ink. But now some are willing, provided that there will be no injustice. Like for example, ang hinuhuli lang yung mga gagmay, mga ginagmay na tao, yung mga dinagko hindi na naproprotektahan. Here wala. It's all pantay-pantay. And ang biggest challenge namin talaga yung mga nag-illegal because of the gears nila. And then when we approach them about it, yung pa nila, paano aming pangkinabuhi, sir, kung mawala na kami dito. So that's why ang city government now has an alternative source of income nila, which we are focusing now sa agriculture. Not fishery, but land-based. And with that, hopefully, people from the fishery industry would now look into that other area of
a potential livelihood, which the mayor will provide them. So these are the things that we need to put to stop. Sometimes risky in terms, if you look at politics, because madami maigo. But then again, with the conviction of our mayor at political will, I would rather protect the environment now for the next generation than destroy it now for political gains. Ako di ay si Giovanni Dapitanon Lazaro, chairman sa usa ka organisasyon gitawag namo og Tamisan Marine Protected Area dinhi sa Barangay Tamisan. Unang-una, ang kasagaran gyud nakuha namo nga mga mahimong membro kadtong mga illegal fisher nga kaniadto nag-illegal karon nakita nila nga wala na sila makuha nga naisip namo nga ngano day pwede namo ibalik tong kaniadto na para mabalik siya nga di namin maglisod sa pagpanagat. Dako kayo ang kabaguhan kay kaniadto maglisod mi pagpanagat gamay ra gyud ang makuha namo nga mga isda. Dili pareha karon nga nanay Marine Protected Area. So nabalik na ginahinay ang isda. Dili lang kami ang nakabenepisyo. Katupang nagsunod karon sa mga batanon na lagi makuha gyud na mga duol lang nga panguhaan og isda kay naa man ning Marine Protected Area, breeding ground namo. So dili gyud mapuo ang isda. So dako kayo og kabaguhan ikumpara nimo kaniadto. Sa pagkakaroon sir, natagaan mi sa gobyerno og panginabuhian lalo na sa among mayor karon, Ma'am Michelle Rabat. Siya may nagsugod aning tampapas. So nami mga alternative nga panginabuhian nagihatag. Nagakiter mi og island hopping, itagaan mi niya boat, passengers boat. At the same time nagakitering boat mi ang mga babae. So dili kay malista ng mga membro namo kay mag-uma sila at the same time makita pod pagabot sa isa ka tuig na mga inventory kung pila ang nipasok sa mga kwarta. Ang uban i-improve sa project sa among mga gamit sa amo ang function hall, ang uban amo pong bahin-bahinon ini Christmas party namo para makabenepisyo pod. May na lang mabuhi-buhi. As of now, nag-start me from August, nag-rehab me sa area nga mga katong mga area nga naay bakante sa tunga nga walay mangrove among gi-replant. Pero that project gikan na siya sa isa ka foundation nga niduol kay Mayor Michelle Rabat na nangayo or nananghid nga pwede ba mag-rehab sa maong area. Ang foundation mismo mao ang maghatag og bayad sa mangrove nga matanom sa akong mga kauban sa asosasyon. So it is a very big project because ang dahikan alone is mukita na nakahatag sila sa amoa og livelihood nga 1 million pesos. Lain pa ana sir na napud na lain na i-add nila by next year sa uban nga barangay, 16 coastal barangays. Hatagan, gisurvey na kung pila ang matanom sa ilang area nga mangrove nga mga bakante. For this year, 10 hectares before mga kuana sir, mga 30 hectares na. Mga January mag-start na pud ang second strand sa foundation. Yes. Pero apil na ang uban nga coastal barangays. Dili lang kay kuan na lang man 30 na lang amua tapos dako pa ilang budget for mangrove rehabilitation. Pangayuan ko niya 100 hectares. Whole mati. Sa amua diri sa guwang-guwang sir, gi-maintain gyud namo ang paglimpyo. Ginatanggal namo katong sa una na apay daghan diri maligo, daghay mga cellophane gyud. Daily gyud, morning and afternoon, ang ako mga kauban maglimpyo gyud diri.
ginatanggal ang mga cellophane kay masangit man siya. Isa man gud ang mangrove, maong gwapo gyud siya protektuhan kay daghantay makuha kay mauna siya ang nursery ground sa mga isda, makaprotect sa atong yuta nga dili madala sa soil erosion, o kuan po na siya sir, buffer zone between land and sea. So ingatan gyud kay makatabang po siya sa livelihood. Ang isa akong napansin sir nga na bag-o murag nagdugang ang kita sa isda, murag ang mga manginhasay. Although sir, daily gid na sila nagapanginhas pero matingala lang ka nga dili mahurot ang kinhason. O mao gyud na ni ilang source of income ginakuhaan para sa ilang daily needs. So kana gyud akong napansin sir nga kung magdaghan ang mangroves, dili lang hilabtan, dako kay siya og katabang sa atong livelihood. Actually, pag kuan na mo, isa lang yun ang nursery. Unya, isa lang na siya ka variety ang naadiha. As of now, naami 7 varieties na nga natanom nga seedling sa nursery. Pero within this area, naatay 19 ka variety sa mangrove sa Guang-Guang. Ako si Celestino Lumbab Jr. Ako ang BPAMC chairman rin sa Barangay Mamali. Ako ipabot ang dakong kalipay na mga gagmay mananagat tungod kay kung managat mi karon lain ra sa niagi nga mga tuig ni atong 2017 nga karon kung managat mi makasud-an na makabaligya pa para sa among pamaligya among pagkinahanglan pamalit sa among inadlaw-adlaw nga pagpanginahanglan di sama sa na nga kung managat mi maglisod gali kasud-an karon nga giimplementar na ang balaod nga Republic Act 8550 o gipatasan kini giamindahan sa Republic Act 10654 o giimplementar na kini dinhi sa Puhada Bay or sa Baliti Bay. So medyo may taas-taas nang among kuha sir. Sa una mokuha lang mi og tag 8 gramos 1 kilo karon mokuha ni mig tag 2 kilos 3 kilos ngadto 4 kilos. Ang CTP sir nagahatag og hinabang ngadto sa may mananagat sama sa mga nylon. So taga sensor crystalite dunay mga tingga. So karon doon na po mo abutay nga hinabang para sa mga mananagat nga katong narehistro lang karong tuiga. Mga dimanuhan or pambutan. Nasolbad na kay ang atong buutan og aptik nga mayor, Michel Rabat nagtukod siya og usa ka grupo nga tigpanghinlo ris baybayon iyang gisweldohan kana. Mao na ilang trabaho tigpanghinlo ra gid na sila. So mo na sila tig coastal clean up niya kami pod nga ang bantay dagat so maghahinlo pod sila. Ako lang ipaabot sir nga dako kay kong pasalamat sa gobyerno sa nasyonal nga nagbuhat og mga balaod nga nakaprotekta sa atong kadagatan batok sa mga illegal fishing activities. Kay tungod niini dili masusot ang atong kadagatan kay kung magapadayon nga mga illegal ang mga mangingisda so maabot ang panahon nga wala ni isda sa atong kadagatan sir. Ako dai si Police Lieutenant Noel Gustan, Deputy Chief sa 1103rd Davao del Norte Maritime Police Station. Ako ang team leader di sa Mati nga naka-temporary camp di sa sa Mati City. Kami ang nagkuan diri sa kampo. Kami naga-conduct og seaborne patrol. Para ma-eradicate yung mga kuan dito, yung mga illegal fishing sa Mati City. Coastal sea waters of Mati City. Since 2017 sir to date parang strategic kuan lang yung kuan strike and withdraw lang yung banat sa maritime. Ngayon steady na talaga nandito na kami na temporary post. Common violation sir locally known yung tawag nila dito sa Mati yung kubkuban. At saka yung compressor sir, yun ang laging nahuli namin sir before. Ngayon nga sir, medyo wala na. Dati sabi may mga commercial fishing vessels na Regus tonnage up nagalaot dito. Ngayon maritime kaya natakot na sila mag-standby mag-conduct ng illegal fishing dito. Sa national law sir, pwede namin tirahin namin sila sa national law fisheries code yung RE 10654. Tapos pwede namin siya din kasuhan ng
sa city ordinance dito 406 series of 2020 yung mga illegalista nga physical force dito, sir. Nagkakanda kami ng kuan, sir, ni Seaborns 3 times a week, day or night, depende sa kuan namin, sir, strategy na kuan. Magkandak big Seaborn para to preempt or apprehend possible kung may nagkuhan ng illegal fishing, yun, hulihin namin. Kasuhan, sir, mga napulo na, sir. Napulo na, sir. Since 2017. Sir, dito sa LGU ng Mati. Sila ang nag-suporta sa amin ng kuhan, sir, logistical support or mobilization para sa pagsisibor namin dito sa area. So far, sir, ang strategical management operation na adapt namin, sir, nga mag-organize big cancer yung Coastal Barangay Intelligence Network every barangay. Ang trabaho nila para mag-monitor sa mga illegal fishing. Yun lang, sir, para ma-monitor sila magkuhan sa amin, magsabi na, sir, may illegal fishing dito. Sir, about sa registration, sir, actually, sir, ang participation sa maritime, sir, nag-issued po may registration, sir, para sa bangka and sa makina, sir. Hindi sila involved sa illegal fishing or di ba nakaw yung mga makina, bangka. Yun, sir. About sa illegal fishing, illegal fishers dito sa Mati City, medyo nagkalma na sila, sir. Kaya nandito naman yung president ng maritime, medyo natakot na sila na baka mahuli kasi malaking mapreso ba sila, multa, gano'n. I am Lieutenant Junior Grade Elmar Bendicio Messina, Philippine Coast Guard, the recent commander of Coast Guard Station Davao Oriental. Most of the activities we conducted to eradicate the illegal fishing in Mati City, especially Davao Oriental and Pujada Bay, is continuous patrol and Coast Guard presence within the vicinity that there are reports that the rampant illegal fishing activities. Most of the ordinances that we adhered is the national law, or also known as the Republic Act number 8550 as amended by 10654, or the Fishery Code of the Philippines. For me, the tactical plans that we should adhere is the community engagement. We should always inform the community what are the illegal activities in the area and how to prevent those. We should always inform the community the macro view or the long-time impact of illegal activities in their area, also the impact of this to the next generation. Nag-create po yung barangay, sir, especially yung mga non-government organization para po makapagbigay po tulong sa ating community. Pagpuputik sa ating coastal area, mayroon tayong mga gipong organize, yung mga bantay dagat, yung mga different government agency tumutulong sa atin sa pagkakandak po ng clean up drive, paglilinis sa ating mga karagatan sa coastal area. At saka ang barangay council din po, sir, nagpagawas po ng isang ordinance or ang una, nagawa po ako ng executive order. Every Friday po nagkakandak po kami ng clean up drive. Then naggawa po din kami ng barangay ordinance para maging isang buo talaga nga sa balaod, no, na pagpatuman sa pag-maintain sa ating coastal area. So hindi lang siguro executive order at saka ordinance na. Hindi lang yung mga barangay staff, kundi kasali na rin yung community nandyan sa coastal area. Kasi yung Barangay Dahican is one of the tourist destination. So kung hindi namin ito gawin, parang lumalala yung problema. So parang pangit tingnan yung turista natin kapag sabi, hindi pala maganda yung Dahican kasi nagkalat yung mga basura. So nagkalat yung basura, in the first place pupunta yan sa dagat, karamihan. So yun ang ginawa namin, sir. At least pang kontra, no? Pang kontra sa mga yung mga hindi talaga tumutupad, no, sa paglabay ng proper na basura. So yun ang ginawa namin para at least hindi man lang
ma-eliminate, kundi ma-minimize lang yung mga basura natin. Ako si Edgar Valera, punong barangay sa Barangay Science. 3 consecutive terms na na-elect isip punong barangay. So, from the start ako ang term na ko, and I elected as a punong barangay. Mao ginang ako ang ginatutukan pagayo, no, in terms of ecological solid waste management. So, stricto yun sa segregation of basura. Then, ang sistema na ko diri, no segregation, no clearance. Then, no segregation, no collection policy. So, encourage yun ako tanan, katawhan ako, lumulupyo, constituents ako sa kong baryo, na mag-segregate yun. Then, aside of that, ang programa po na mo sa barangay is basura mo bigas ng baryo. So, kung doon na yung mga silupin or mga wrapper sa mga candies nga kuan kailangan ilang igunting nya hugasan kayo. Then, ihatod nila diri sa barangay nya ato itimbang. So, 1 ka kilo ni ana, kambihan po nato og 1 ka kilo po na bugas tanner. Then, ang ilang mahatod gani, i-recycle po nato, imuon nato kibali og programa sa atong RIC, itong kining sa ato karong mga kababayenhan. So, doon na ginagmay na himo, like this, nani, isa man from basura ni siya, himo ni siya, no, sa basura. Hindi mo unlan. So, programa ni sa mga RIC nato sa Rural Improvement Club. In fact, side sa Barangay Science Club, nakahimo na ta karon og MRF, no. Kanang atong MRF usa ka na ka pondo nga gihatag kanato gikan sa region o Regional Office of Environmental Management Bureau nga amounting of 247,000. Then ginagpahimot ako sa ka-building na worth 420,000. Nga ang Barangay Science na counterpart pod mi og 135,000 para ipalit sad namo og MRF equipment. So hopefully kawan karon ongoing ang paghimo na. So i-delibera na, but ang MRF nato is 100% completed. One of the major functions that the DD office is doing is basically on policy compliance monitoring. And in relation to the protection of our marine and coastal resources, we are monitoring, among others, the compliance of the LGUs with regards to health and sanitation, and also on solid waste management and on the registration of our fisher folks. In an instance where there are notices and complaints nga adunay mga dump nga mga basura sa atong mga coastal areas, automatically ang ato ang opisina sa DILG atog yung i-call ang attention sa ato ang mga barangay officials to check the reported area and to immediately clean the reported area kay nagtuutang nga ang mga basura nga dili maplastar ug dili siya malabay og sakto maadto ni sa atong kadagatan makadaot sa kaabunda sa ato ang marine resources. So far, environmental management, particularly solid waste management, is also one of the performance areas sa barangay seal of good local governance. So they are also evaluated annually, and that they are also submitting evidence whether they are complying to the requirements of the law. So far, ang atong 16 coastal nga mga barangay sa certain extent, doon naman po sila good performance. Do dili na to yun ingon nga ma-perfect, but there is an evidence that they are complying the requirements of the law, like the maintenance of the materials recovery facilities, segregation of waste at source, no, and kanunay po sila nag-advocate. Kung kita po kanunay nag-remind sa ila nga during barangay assemblies, isa ni sa mga ilang hisgutan pagpahinomdom sa ilang mga katawhan, nga importante kaayo ang pag-manage sa ilahang mga basura ug dili gyud siya dapat ilabay labi na sa atong mga kadagat. Ang consciousness sa matag usa, matag lumulupyo sa usa ka katilingban kauban ang pag-usab sa iyang batasan, kung change of behavior mo boil down siya sa pinaka-importante nga aspeto nga atong gikinahanglan ang disiplina sa kaugalingon.
disiplina, kabahin ni Ana, disiplina sa pagprotektar o pagpreserbar sa atong kinaiyahan, labi na ang kadagatan nga maoy usa sa mga naguna nga kapanginabuhian. So para kanako ang pagpalambo o pagpatubo sa disiplina sa matag usa dunay dakong ikatabang para magmalahutayon ang pagprotektar o pagkonserbar sa ato ang natural environment o atong natural resources. So this center was established as the Biodiversity Center as well as research and training and for information, education, and communication activities. We have experts on coral reefs, mangroves, as well as seagrass. The center is very important or have a very great role in the province. It's because of the data banking of our marine environment, our marine resources that would really help in the preservation or conservation and protection of our resources. Since we are on the tourism spot, particularly on marine resources or with our marine environment, such as in Mayo Bay, we have a lot of marine wildlife or marine charismatic species such as the dugong, the marine turtle, the whale shark. So we have baseline data on the resources that we have here. With regards to tourism, we advocate for, we say, 4-in-1. What we mean by 4-in-1, we have the dugong, the marine turtles, the whale shark, as well as the dolphins. So the visitors or our guests will not really miss. Hindi sila masiro. Any time of the year, we have that. Parang 4-in-1 in one visit. If you are on the right season, you can see these 4 species. Kaya one visit, you have it all. Kung ma-maintain lang natin in protecting this pinaka-base line sa food web of marine food web, we have all this marine wildlife. Yeah. So, ganun ka diverse ang area natin dito sa Bohada and Mayo Bay. I think with the cooperation of everybody in protecting and conserving our marine resources, that would really balance also our livelihood. Good resources or abundant resources would result to increase of economic activity, especially on tourism. Okay, ako na si John Plaza, nga originally founder sa Amihan. So, ang kausaban dako kayo, labi na nga naproteksyonan siya almost 16 years. So, kung may hisguta sa illegal, siguro ang mga originally Amihan nagabantay gyud na sa illegal. O isa po na nga gihatag sa mga karon ni Mayor na i-accredit mi as bantay dagat. So mo na nga gipangusgan gyud namo kung unsay proteksyonan sa tong dagat. Like sa wildlife, fisher folks, mga mananagat nga tama nga pagkuha sa isda, tama sa pag-cut sa pagproteksyon po sa mga wildlife. Although na natay rules na gihatag sila nga para dili mahilabtan ang atong mga wildlife samtang nga nanagat sila sa ilang isda nga tuyo. O kana nalipay ko kay naay daghang nahitabo nga tungod sa BIPART, tungod sa city government, tungod sa atong kausaban sa Mati nga bisag na-develop mga resort. Pasalamat gyapon ta kay sila naghatag gyapon protection sa tuwa as locals, as fisher folks or fisherman or mananagat sa dahikan. So kung imong tan-awon, simple lang kayo atong lugar pero kung basihan nato, naagi tayo makita kung gusto nato. Dahil kung maingon mi nga naay dugong dira, naay dolphin didto, naay pawikan dire,
natay butanding karon nga month because of the protection naana sila tanan. So kailangan gyud nga karon ang among ginabuhat ay easy gyud labi na sa mga resort, labi na sa mga magdevelop og resort nga kabalo sila unsay naa sa atong Mati. Kabalo sila unsay naa nga proteksyon nato ang atong balod, nga atong kadagatan, atong kabaybayonan na nindit kaayo. So kana isa po na nga kanunay namong giampingan ba. Ang may istorya nako sa turtle sukad sa 16 ka tuig na namo. So wala mi na balaka nga mawala sila. Kaya nga naman ang mga resort na minaw po doon sa among iingon. Like maingon mi nga atong gamiton nga suga, kana lang pula nga suga o dim light, so maminaw po sila. So mo na atong turtle, bisag daghan kay bisita, wala gid sila nawala, naragya po sila. Nga kanunay mangitlog sa atong kabaybayonan. Yes, ang dugong naagya po karon. Bago ra kay namo nakitan sa Puhada, Waniban, Manggihay, Dahican, ug Mayo Bay. Sa Mayo gyud mismo, sa boundary sa Dahican, dito gyud mo nakita last katong nag-interview ang BFAR. So napaingon gyud sila nga naa gyud data. Kay within 1 hour o isa ka oras, nakita gyud sila upat ka dugong. It was 2 decades, no, mga 20 years back, that the city government started it in a planning process. No? First and foremost, we have the so-called Coastal Resource Management Plan. We have our Solid Waste Management Plan. And we have also the so-called, no, which is the Bible of the city government, the local government unit, which is the Comprehensive Land Use Plan and the City Development Plan of Mati. So right after that, no, as what I've been saying, na take off gyud ni tanan ang hago aghimo sa city government, no, with the inscription, no, sa ato ang inscription sa ato ang water bodies nato nga Puhada Bay Landscape and Seascape in 1994 nga nanahimo ni siyang presidential proclamations nga protected area ang atong Puhada Bay. Right after that, in 2018 na, so nahimo na gyud siya, gi-expand na siya og nahimo ng Republic Act ang atong Puhada Bay Landscape and Seascape. No? We also recently, no, this is the continuation efforts, no, of the city government 10 years way back, no, kining ginatawag nato nga protection and conservation of our Philippine eagle. So the approach of the city government is not only taking care of our coastal but also our highlands nato. Maupod na siya nga doon na po yung Republic Act nato nga gihimo katong Mount Hamiguitan Range and Wildlife nato nga naa na siya dito nga makita ang atong mga bonsai nato nga dapita. Not only that, ang isa pa yun nga programa nga gihimo sa akong opisina mao ang pag-delineate nato sa atong marine waters, no. And that was also the agreement made by our neighboring nato nga local government unit, ang atong municipality of San Isidro and the municipality of Tarragona. In terms of our lowland pod nato, ang atong solid waste management program nato, gani ang atong solid waste management program nato, gi-provide nato ang 16 coastal barangays o kanang ginatawag natong trash bins, no, to make it sure nga all waste, no, or garbage waste coming from the shoreline will be collected properly, no, nga for the provisions of our garbage bins. So ato karong gi-aim nga we will be part, no, of the NB, the champion in the national level nato. So dako pod na siya og impact sa ato. So ang impact kung ibutang nato sa economic side nato, no, nga ang Mati by this time is being recognized as the gateway in ecotourism and Region 11, no. And I believe nga mapadayon na nato tanan for as long as nga kasagaran baya gyud natong ikapanghambog diri sa city of Mati is ang ato yung kinaiyahan, ang atong ecotourism, no. Mauna siya gani ako pong ipahibalo sa inyo hanga because of that, no, mintaas pod ang atong ginatawag natong local income on the part also of biophysical na pod nato nga pagahisgutan labaw na sa atong coastal marine. So very clear na gani nakuha naman gyud ta as regional champion. So tungod na siya kay napugnan gyud nato og maayo gyud ang ato og limpyo gyud kaayo ang atong
dagat. No? I'm Eleanor Sambas, the city agriculturist of the local government unit of the city of Mati. One of our priority program in relation to our coastal resource management and development, we give an emphasis on the strengthening of the law enforcement. No illegal fishing activities in our municipal water. Based on the Fishery Administrative Order from the BFAR, the local government was mandated to strengthen the FAMC. Because of the voluntary services to the government, the local government unit initiate incentive or honorarium to our CFAMC leader. We have 16 CFAMC leader because we have 16 coastal barangays. The local government deputize 126 bantay dagat deputized to 16 coastal barangays. Because the local government of Mati want to have the steady office of our maritime, they have a donation, an area amounting to proposed area amounting a total of 5 million. The registration of our fisher folks is really in need, as per mandate from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. This was started 2013, and until now, we have the total existing fisher folks registry of 4,000. Yeah, for the boat registration, as of this present, for the 2019, for the motorized boat, we have 883 motorized boat registered, and for the non-motorized boat, we have 116. And the local government unit initiated an ordinance to have also the off-season. The local government also initiated to support our fisher folks affected by the off-season. There were livelihood projects that has been provided by the local government and also supported with the BFAR, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, and some other agencies supporting those involved affected fisher folks for this off-season. For our budget for the City Agriculture Office from 2017, we have a budget of below 5 million. Then it was increased a matter of something for 2018 and 2019. Then for the new administration, we are very much thankful for the new administration by the leadership of our City Mayor, Ma'am Michelle Rabat, which is the agriculture program is the second of his flagship program, which is the first is the health. The second is the agriculture program. We have a total of 65 million. From 5 million of the previous years, it increases into that amount. The vision of the local government to have a food security and food sufficiency for the city of Mati, it's really unti-unti na itong na-realize. Nganong nikabot mi ani mga innovation tungod kay during the time nga off-season ang ato ang fishing. So ang among gibuhat, nag-process mi og mga isda nga amo ang nakuha. So amo ang gi-conserve ang amo ang mga kuha, dili lang namo ibaligi ang labas para mas mo-double or mo-triple ang among income via processing. Kay during the time nga ang mga asawa is walay mga trabaho, so pwede sila mag-process og mga isda nga among kuha. So at least ang amo ang mga na-process nga dried fish
pwede pa namo siya ma-reprocess pa ng another product. So example, ang dried squid, so pwede pa namo siyang mahimong ready to eat. Naami dried danggit nga unsalted, dried squid nga unsalted, naana po bago kato mga cropik, unya naana po may gourmet tuyo, o tuna flakes, o tuna chunks. Di lang basta ibaligya lang nimo ng palengke o ilako, mas mudubli pa ang imong income kung imuha siyang i-process o mas mudako pa ang iyang earn. So pasalamat ni og dako sa tanan nga tabang sa gobyerno tungod kay ni namugna tungod gyapon sa ilahang tabang ug suporta sa amo ang mga gagmayng mga mananagap. I am actually an environmentalist. Believe it or not, I really love to preserve and conserve for the next generation. What I have seen growing up, Mati was always a playground for me. Growing up, I'd come back from Manila and spend my summers here. The beauty, it keeps calling me back. So the nature itself is the appeal. The waters, the blue waters, the clean waters is the appeal for me. So I would like the next generations to come to experience this. So we have introduced some measures. We have our fishery code that fisher folks would follow. It becomes the roadmap leading towards the conservation of our and preservation of this environment. We are planting now our bamboos for the desilting process so that our base will be protected also. So my soil retention, it does not go straight to the bay. We're putting up water treatments. In fact, we will start one soon, water treatment facility, so the water that we use here is treated before it goes out to the bay. And my dream is it's recycled. The treated water will be recycled for our toilet use, for our planting of watering of the plants, and those clean water will now go out to the bay. Malinis po ang tubig na lalabas po sa ating bay. So again, padayaw, and hope to see you around.